May water crisis ho tayo sa Metro Manila. Uulitin ko, may water crisis na. Nasa crisis na ang Metro Manila sa tubig. Although hindi pa ho matindi, eto ho'y kapag hindi naagapan, titindi pa. At kinakailangan ho rito, umpisahan na ho natin, dapat ho tayong lahat mabahala. At kinakailangan ho natin makipagkaisa sa pagtitipid ho ng tubig. Ang ayaw natin mangyari, mga bossing, mangamoy ang buong Metro Manila, kumalat ang mga sakit, sanhi ng kakulangan sa tubig. Alam nyo mga bossing, pasintabi lang kung kayo ho'y kumakain. May layunin ko ho, hindi ho para sirain at mawalan kayo ng gana. Kung mahina ang inyong sikmura sa pamamagitan ng inyong pandinig, takpan nyo ho muna ang taingan ninyo. Ang mga palikurang pampubliko o sa tahanan, mangangamoy, amoy panghi o amoy dumi ng tao at dumi ng hayop, mga langaw, ganyan, mga bangaw. Ito ho magiging dahilan pag wala hong tubig. Mahalaga ang tubig sa pamumuhay ho natin sa syudad na ito. Alam nyo, sa Metro Manila talagang masikip na, dumadami ho mga tao. Sa sobra ho ng populasyon sa Metro Manila na inaalagaan ho ng ibang mga politiko sa mga syudad, pamboto rin ho yan. Etong mga pobreng mga kababayan ho natin na dumadami, syempre, nangailangan din ng tubig yan. Kaya dumadaming populasyon, mabilis ho ang konsumo ng tubig. Kung manggagaling sa Lamesa Dam yan, Angat Dam, at iba pang dam, syempre mga boss, ito ho, sa iba't ibang parte ng Metro Manila, alam nyo, may mga eskwelahan na nagbibigay ng suhestyon na suspindihin daw muna ang mga klase dahil ay nangangamoy na ang kanilang mga palikuran. Wala nga ho kasi tubig eh. So ngayon, pag nangangamoy niyan, mapanghe, mabaho na, may mga bangaw pa, carrier ho ng sakit yan. At dahil dyan, posibleng kakalat ho yung mga sakit na hindi ho natin gustong mangyari. Kaya ang ating sinasabing buong ito'y pakikipagkaisa, makipagtulungan, kaya itong importanteng mga sinasabi ho natin ay magtipid ho tayo. Diyan sa kukunting tubig na yan. Although rasyon yung iba, mantakin nyo, 8 hours ka mawawala, sa iba 12 hours, 4 hours lang yung tubig. May kuminsan, Mariosep, sa mga pagamutan, sa mga ospital, napakahalaga ho ng tubig. Ospital ho yan, Sa ngayon, sinasabi ho ng Department of Health, handa raw ho sila. Yung kanilang mga ospital, sila yung mga may tubig, kung ang tubig ninyo, kinakailangan. Sandamakmak na, tanker ang dala ninyo dyan, just in case. Buhos-buhos na lang tayo riyan. Kasi hindi nagagana yung sinasabing mga flash ninyo dyan. Kaya sa ngayon, sinasabi ng DOH, handa sila dahil meron pa kayo niyan. Nakahanda ba kayo? Hanggang kailan? Siguro baka hanggang sa matapos ang krisis. Well, itong mga bagay na ito mga boss, para mas maganda na intindihan natin, may intensified information campaign, awareness sa ginagawa ho natin. Ang tanong, ba't maraming nagulat at nagulantang sa karamihan sa Metro Manila na itong iba sa atin, abalang-abala ho sa kanilang pamumuhay, sa kalidad ng pamumuhay, sila ho yung mga construction worker na nilalait, mga ganyan. So, pag sinabi ho natin, sila ho yung mga simpleng tao or mga working class, abalang-abala ho para maingat ang kanilang pamumuhay. Ngayon, maapektuhan ho sila. Malaking bagay ho ang tubig sa katawan. Sa 60%, our body needs water. Nakikita niya yan? Bagay, ang tanong, may nagkulang ba rito? Nagkulang ba rito yung mga nangangasiwa ng ating water supply sa Metro Manila? Nagkaroon ba sila ng massive information campaign? Enero pa lang. Did they see this advance or natutulog lang sila pansitan? Natutulog sa mga pansitan? Yung nangangasiwa ng ating water supply, pati yung mga water concessionaires, yung mga dam na yan, na parang hindi ho masyado nagamit yung media, na talagang talagang ito'y sinabi lahat, kaliwat kanan ng pahayag, or bakit ka magbibigay ng warning kung nandiyan na? Dapat noon pa lang, total sinasabi naman, El Nino na, hindi ba? Mahalaga ho ito rin sa parting to, ang solusyon, at hindi ho tayo bumabanat, at hindi na ho natin, wala na ho, ayaw ko ho maging kabahagi ng problema or
kumbaga pasanin bilang problema ang programang ito. Bagkus ang programang ito, nagbibigay ho ng kalinawan, kaalaman, na para tayo makapagdesisyon ng tama at magawa natin kinakailangan pakipagkaisa. Nang sa ganun, gumanda hong buhay natin, hindi ho yung puro ngak-ngak. Tulad na lang itong mga mahalaga ho talagang ang hakbang na magagawa ho natin at mga solusyon na kinakailangan, paghahanda, although nandito tayo, para maibsan, mabawasan, matapyasan ang krisis na ito sa tubig. Di ako sang-ayon sa sinasabi dito mga publicity-hungry potok sa buhong mga kongresista. Yan na naman sila. Hoy mga pera-pera na hoy mga buhaya diyan sa Kongreso, krisis na sa tubig, tigilan niyo 'yan, pag-iimbestiga na 'yan. Ano makukuha ninyo sa pag-iimbestiga? Magtatalsikan lang mga laway ninyo, mamamaga na naman yung mga nget pa ng mga mukha ninyo, mga bilog na para mukhang siopaw diyan. Mahalaga etong solusyon at anong action magagawa natin. Tawagin natin mga eksperto, sila ho mismo sa nangangasiwa. Ano kanila magagawa? Kasi kung hindi, we gotta have to have action plan. Hindi, wag na ho natin pag-usapan yung sinasabing problema. Bagos, we need to see something na meron ho tayo magagawa. Action ho. Solusyon. Hindi ngak-ngak, hindi papogi. Etong mga car wash nga pala, yung mga sasakyan, kayo dyan, ako minsan nakikita ko, spray lang kayo ng spray sa hinayupak na mga sasakyan na yun. Hindi naman tao yan eh. Yan ay naninilbihan sa inyo. Huwag niyong pagandahin na kahit nagugutom na kayo. Ano ba yan? Price possession, mas mahalaga ang buhay ng tao. So, bawat sasakyan, isang timba ng pang-wash, isang timba ng pantanggal ng sabon. Ganun na lang. Pagkatapos niyan, makakatipid. Yung mga golf course dyan, hayaan na muna natin mga matay, yung mga green na dyan. Basta't importante, hindi mga matay sa sakit ng mga tao, mga muay thai. Yan talaga. Ngayon, alam niyo, sabi ni President Digong, ang Manila raw, inabubulok na syudad. Tama siya. Ngayon, ang kagandahan lang sa nangyari dito sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources, DNR, alam niyo ba, napaganda na ho Manila Bay, nalinis na ho. I say, pali, itong mga karasada na yan. Kaya ito hong mga tubig dyan sa Manila Bay, boy, pwede na ho yan ilagay siguro sa mga malalaking tanker na yan. Pagkatapos, panlinis. Pero kung sa kotse, baka kalawangin kotse niya. Panlinis ng mga kung ano-anong, pambuhos sa mga CR, ganyan. Diba? Magagamit yan. O yan ang solusyon. Maaring matatawa kayo. Ano pa nga ba? Mabuti na may solusyon kaysa wala.